Pag ikaw ay nasa katotohanan, 1,000,000 ka mang pagsalitain, 1,000,000 ka mang may video or may photo, i-replay mo niyan paulit-ulit ng 1,000,000, iisa pa rin ang sasabihin. Hindi yan magkakamali. Babalik at babalik talaga ang katotohanan. So, may nagsabi sa akin, nagsalita lang kayo ganyan kasi self-serving kasi nandiyan kayo kay pastor. Mga kababayan, hindi naman kami sumukhang ignorante at tanga, no? At estupida. Ganyan ang leader namin. Tapos, mag-stay kami sa kanya ng ilang taon. So, ano kami mga ignorante at estupida? No! Meron kaming paninindigan at meron kaming katwiran at nakikita namin ang katotohanan. Kaya hindi pwedeng ang mga sinungaling lang ang magsalita. Kailangan malaman ninyo ang katotohanan upang gamitin ninyo ang inyong kalayaang mamili ng tamang taong iluluklok natin ngayong May 12, 2025. Huwag ninyong sayangin ang inyong sagradong boto at kalayaang pumili. Cavite! Nagkaisa ba tayo? Ngayon, ang sabi is, zero corruption. Paano natin gagawin? Nakita na ninyo, mga kababayan, although hindi nyo nakita sa inyong sariling mga mata, paano ma-implement ang zero corruption? Doon yan nangyari sa amin sa KGC. Iilang taon pa lang kami. Kung ang aming mahal na pastor ay mukhang pera, o ganid, o ano man yan, o abuser, or whatever, hindi lalago ang aming kapisanan. Ibubulsa ni pastor, pwede niya kaming iwanan anytime para sa kanyang pansariling kagustuhan at sa kanyang pansariling interest. But he is not like that. From the beginning na konti pa lang kami at medyo naghihirap, he has been with the ministry and we've been with him through thick and thin. Hindi kami pinabayaan ni pastor, pinotektahan niya kami mula sa bata at matatanda. Kaya iyang mga akusasyon na abuse, mga katang utak yan na mga taong matitigas ang ulo, hindi gustong magbago, o baka, bawal kasi dito magsabing bangag, bawal. Kaya wag na nating sabihin yan. So, ito, balik tayo sa ating bansa. Bakit? Nakikita ba niyo ating bansa na as in talaga first world na? No! Diba? Kulang tayo ng karsada, kulang yung ating mga nasa bottom line, hindi pa naialsa. Pero ang mga politiko, pag nagkampanya sa inyo, mahal namin ang mga mahihirap. May paiyak-iyak pa, hala, promise dito, promise no, doon. After ng election, kanya-kanya na silang plano for the next election for their personal interest, to protect their personal interest, to protect their... Kasi, alam ninyo, yung kapangyarihan, nakakalasing. Pag nakaupo na sila dyan, parang may ano yung pandikit? Ha? Ano yung pandikit? Ewan ko, ano yung pandikit? Hindi mo na matanggal. Okay sana kung mga maganda ang kanilang mga gawa. Okay sana kung mga capable sila at mga honest and true leader ng ating bansa. Kahit magstay pa sila dyan forever and ever and ever. Pero, mga kababayan, iba ang nangyayari. Tingnan ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. It is an insult to us. Agricultural country tayo. Bakit tayo nag-aangkat ng lupa, ng bigas sa ibang bansa? Bakit? Sapagkat kulang ang support doon sa mga magsasaka natin. Ang ganda-ganda ng ating lupa, malawak ang ating lupa. Bakit tayo nag-aangkat? Ang pinapayaman natin ng ibang bansa, ang pinapahirapan natin at niluluklok ba doon sa kahirapan, ang ating mga magsasaka, dapat mayroong tamang support ang ating
ang ating gobyerno. Mga kalsada natin, mga hospital natin, mga pangunahing kailangan ng ating bayan. Alam niyo kung bakit? Ang punot dulo nito is because of corruption. Ngayon, hindi tayo papayag na yan ay mananatiling ganyan. Nasa ating kamay whether we want it to continue or whether we want to break the corruption in our nation. Nakakahiya, naiiwanan na tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Katulad ng Vietnam, malago na sila. Galing yan sila sa gera. Indonesia, malago na sila. In fact, may bullet train na sila. Tayo dito, nasaan ang ating bullet train? Wala. Bullet na lang na naiwan ang train kagkagang. So yun, mayaman ang Pilipinas, mga kababayan. Ngunit, hindi naayos ng pangangalaga ng ating mga leader. Totoo hindi. Ngayon, ito ngayon ang tagline ni Pastor kasama ang mga PDP. Ayusin natin ang Pilipinas. At mayroon ngayon nasa puso na yan ni Pastor kasi ganyan ang ginawa niya sa amin sa KOGC. Pasintabi mo na ha? I am not converting you to become a KOGC. We are not talking of religion here. We are talking here as one Filipino citizen and nakatira tayo sa isang bansang Pilipinas na maliit na kailangan nating alagaan at ayusin. And Pastor has that capability. Instilled sa puso niya ang kaayusan, ang zero corruption. Lalago ka ba kung corrupt ang leader mo? No! Kahit pa magluhod kang mula dito hanggang doon sa Quiapo, kung corrupt ang mga kasama mo, hindi ka lalago. Hindi lalago ang bansa. Now, kailangan nating ayusin ang bansa. Pastor has that capability. Pastor has that responsibility in his heart. Mayroon siyang responsibility, sense of responsibility and accountability. Yun ang nasa kanya, inherent sa kanya. Yun ang pwede niyang ibigay at iambag sa bansang Pilipinas. Kung wala ka nun, paano mo sabihin makaambag ka? You cannot give what you do not have. Ngayon, ito, ayusin natin ang Pilipinas. But, mayroong tayong dapat gawin bago natin ayusin ang Pilipinas. Pumili tayo ng mga taong capable, talagang tunay na mga public servant. Kasi public servant kuno ang tawag sa kanila. Aywan ko after ng election, kung servant pa ba natin sila o tayo ang servant. No? So, kung kailangang ayusin natin ang Pilipinas, mga kababayan ko dito sa Cavite at sa lahat ng dako ng Pilipinas maabot nitong ating programa, let us put and select people and put order in these two houses. Paano mo maayos ang Pilipinas kung nagkakagulo itong dalawang bahay na to? Diba? Let us put order into these two houses first. Kahit dito sa inyong bayan, mamili kayo ng totoong leader. Huwag kayong mamili ng politiko. Leader yon ang kailangan natin. So let us put order in these two houses first by selecting the right kind of people na ilalagay natin sa Kongreso at ilalagay natin doon sa Senado. Lawmaker na siyang titingin para sa kayusan ng bansa at para sa progress ng mga tao. Proteksyonan ang Pilipino from the smallest to the highest, mga kababayan. Kung walang proteksyon ang ating populasyon, ano ang magiging kinabukasan ng Pilipinas? Kung lahat tayo, lasenggero, pasintabi sa naman nag-iinom, lahat tayo mga bangag na lang, sige, kasi magkaintindihan tayo. Ano ang magiging kinabukasan ng Pilipinas? Ang liit-liit ng ating bansa, pero mayaman ang ating bansa.
Kulang lang tayo ng tamang leader na gagabay, kung baga pa, sa piloto. Kailangan natin ang matinong piloto. Experience, kahit may puso na lang, at may patriotism sa kanyang puso, na ihahatid niya ang bansa sa katinuan. Aba, nakalimutan na tayo mga kababayan. So, from the Congress to the Senate, mamili tayo ng mga taong matino ang utak, may puso, hindi tolero. Ilagay natin doon na siyang gagawa ng mga law upang ihatid ang bansang Pilipinas sa kaayusan. Korupsyon ang dahilan bakit nagbabarilan. Korupsyon ang dahilan bakit nagbabangayan. Korupsyon ang dahilan bakit nag-aagawan. Aba, gusto mong mag-public servant, makipagpatayan ka? Aba, ang galing ano? Kailangan mo pang bumaril ng kasama mo sa politika para maging public servant? Do you know what public servant is? You have to serve your country. Hindi kayo ang isiserbihan, mga politiko. You have to serve your country and your constituents. Pag nanalo na kayo, all those constituents na under sa inyo, bumoto at hindi bumoto, kayo ang leader niyan. May narinig mga ako nga, huwag ninyong butuhin si ano, ganito, ganyan. Kasi pag natalo ako, wala na tayong budget, hindi tayo bibigyan. Ano ba yan? Utak. Talangka. Huwag niyong butuhin ang mga ganyan. Kasi, pag ikaw ay leader ng bansa mo, ng bayan mo, hindi na iso doon kung sinong bumoto sa'yo. Basta't nanalo ka, ikaw ang leader ng buong komunidad mo. Ayusin mo ang komunidad mo. Sa susunod na tatakbo ka, kahit nakaupo ka na lang, hindi kanila bibitawan. Hindi sila mabibili ng kahit nino dahil nakita nila ang kakayahan mong bigyan sila ng peace and order, bigyan sila ng kahit naman lang mapalago ang community mo. Yun, mga kababayan, ito ang dapat tandaan natin. And every municipality, cities, and the most potent factor in the progress and development of a town is peace and order. Ito ngayon, paano natin implement ang peace and order? Pasintabi sa mga matitinong mga men in uniform. But now, makakita tayo ng men in uniform, kinakabahan tayo. We are not at peace. Lalo kaming naka-experience ng injustices. But, kahit ganon ang nangyari sa amin, kahit isang tapyas, hindi natapyasan ang paniniwala namin, there is somebody up there na magbibigay ng justice. Let us pray that this May 12 na election maging malinis. Kasi may natin sa amang makapangyarihan, Panginoon makapangyarihan. Kaawaan niya ang ating bansang Pilipinas.